makinig sa drama ni Jimbo at Sheena. Pag-usapan ang problema ng pamilya. Pwedeng magjowa, pwedeng mag-asawa. Malungkot, masaya, halika dito ka. Tatamayan ka namin, sabihin mo sa amin. Kami na ang bahala, pag-usapan yan natin. Masusolusyonan natin problema mo. Kaya sabihin mo sa amin ang lahat, ano ang drama mo. Let's get ready to Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. Oras natin, alas 5:32. Kamusta naman ang lahat ng mga panggapo natin dyan? Nay, okay ka na ba, Nay? Nakapamalengke ka na ba? Ano ba ang lulutuin natin mamayang hapunan? Sarap na naman talaga ngayon ng mga masasabaw. Lalo na yung mga tinola. O kaya sinigang baboy. Kaya tuwan-tuwa na naman yung anak mo. Wala na naman matitira na para bukas. Ang luto ni Inay ngayong gabi, ngayong hapunan, wala matitira, laging ubos, no? Ang hirap kaya magluto. Iisipin mo araw-araw, no, ang mga lulutuin mo, lalo na simula tanghalian, hapunan. Tapos di ba, wala naman binibigay si mister. Ang lakas pa mag-request. Kaya ako sa inyo, kung gusto nyo masarap ang ulam, sa mga mister dyan, Papa Driver, dapat mag-abot-abot din, ha? Lalo na kung paborito mo yung mga may sabaw. Naku, napakasarap yun. So, live na tayo sa ating official Facebook page, Energy FM 106.7 mga pangga. Punta na kayo dyan sa mga gusto magpabate. O yan, nandito sa Comsec. Babatiin natin yung maya-maya lamang, ha? Dyan lang kayo. Stay put lang. Relax. Yung mga nandyan, yung mga timbahin natin. O, pasok kayo, ha, sa ating Energy FM 106.7. Yung mga gusto pong pumasok, ha? Magubad ng tsinelas. Yung mga papasok, ha? Hirap kaya maglampasok. Nandito na ngayon yung mga pangga natin. O ano muna tayo? Batiin muna natin itong mga nandito. Sila Ate Pearly Dolorpo. Si Bella. Si Imam. Hi Imam. Ay salamat ha sa mga nagsishare po ha. Pagpalain nawa kayo. Wow! Ang bait. Kay Brian Hernandez. Paring Brian ha. O, di ba sabi niya nakarelate si Ate Bello, oh. Sabi niya, ang sakit kaya sa ulo, mag-isip ng ulam araw-araw. Totoo yan! Kaya minsan nakasama rin daw ng loob sa mga nanay no, na nagluluto ng biglaan tapos hindi kakainin, no? Yung alam mo yung konti lang kakainin, parang hindi nila type yung niluto mo. Nakakasaro yung mga ganyan, no? Dapat kung anong ihain sa atin, kainin nyo. Grasya yan. Pero ito muna ang ating drama ngayon. Yung drama ngayon, ha? Alam mo na. Dito si Baby Toby, papasok natin to. Papasok ka namin? Pamili ka. Actually, ito yung mga drama ngayon. Yung drama kasi ni Kuya, alam mo, makakarelate kayo dito kasi nag-renew daw siya kanina ng lisensya. Ngayon, hindi niya sinabi yung lugar kung saan lugar. Baka madali siya eh. Nag-renew ng lisensya, napansin niya, bago daw magsimula talaga, or actually, ano bang office hours ng ano natin? Diba sa mga LTO? Diba usually mga 8:30 yatang start niyan eh. Hanggang na hapon, no? Ngayon, eto si Kuya, nagdadrama. Ang aga-agang pumila, nagtiis daw siya doon. Hanggang, 8:30 na, mag-9 na. Nakita doon yung isang staff doon, puro chismisan lang. Hindi pa nag-start. Ang haba na ng pila, di ba? Minsan talaga ganun, no? Na mapapansin nyo na bago mag-start yung trabaho ng iba, may more chika, di ba? Bago magtrabaho. Kaya nakasal siya. At ang higit pa sa lahat dyan, ang pinakamahirap, ang susungit. Di ba masungit? Di ba dapat niya yung mga
Pansin ko rin yan pansin ko rin, 'di ba? Hindi lang naman sa mga sa LTO lang, may mga ibang lugar din, like yung mga teller natin, yung mga sa cashier. Bakit kaya lagi ang init ng ulo nila? Hindi natin alam bakit sila ganun. 'Di ba? Sa information, pagpunta ka sa mall, magtatanong ka doon, 'di ba? May information doon. Pero bakit parang lagi silang galit? Hindi sila lagi, alam mo, 'di ba, pag nandiyan ka, 'di ba? Mabait ka dapat. Tanongin natin si Toby. Toby, bakit ikaw ba naka-experience ka ng ganyan? Ha? Ano yun? Na yung mga masusungit, di ba? Ikaw, pumila ka. O lalo na sa mga ano pala, yung registrar, di ba, nag-aaral ka? Dati. Mabait ba yung mga Oo, mabait sa akin dati. talaga? Oo. Hindi ka sinungitan? Hindi naman. Kasi, mabait din kasi ako. Yung pakikitungo, yung approach ko mabait Oo. naman kasi. Oo. Dapat mahinahon lang kasi. Ganun. Kasi minsan, Oo. di ba, pag ikaw yung may hinahon, minsan sila, hindi ba, ayusin nyo muna yan. Yung ano, kulang pa yung pirma. May ganun kasi mga nasa registrar. Hindi ko naman nila lahat. So may ilan pala na okay naman sa lugar ninyo. Sa amin kasi, nung sa school ko dati, ang approach ko kasi palagi, no? Ma'am, paano po ba yung ganito po? Kasi, pasensya na po, hindi po kasi ako marunong. Mabait ako para, in return, mabait din sila sa akin, mahinahon. So yun pala yung dapat na discard. Yun yung sa akin, Ewan ko lang sa iba. Oo. Pero bukod dyan, wala ka ba na-experience sa ibang lugar naman? Sa mga cashier, sa mga Wala naman, meron Lahat lang ako. siguro dahil sa dahilan, ang gwapo mo kasi. O hindi na. Yan ang hirap pag pogi. So, kaya pala pag yan to, pag ako siguro na gano'n, galit lagi sa akin. Baka naman si mamaya, ang approach mo naman. Paano ba itong ginto? Hindi, ang bait ko talaga. Sabi ko, O, paano? ma'am, dito, ma'am, magbabayad na pong gano'n. Tapos, magbabayad nga. Dahil papangit ako, gano'n ba yan? Ang sama kasi ng itsura. Siguro dahil sa gano'n, no? Hindi ko alam bakit gano'n. Ewan ko, siguro nasa aktuhan mo lang na meron. Ilang beses na. So, kaya nagtataka na rin ako dahil ba sa itsura mo. Alam mo, dapat ang tanongin mo dyan, yung masungit din. Ayan yung isa. Ayan yung Busy isa. yan. Matatapos yung next month eh. Ano? Busy. Ay. Kaya nang tanongin mo kasi ako kasi, mabait kasi akong tao. Oo. Hindi ko alam bagay yung Hoy, bagay. Chico, ikaw ba naka-experience ka ba ng mga masusungit na, sa mga cashier, sa mga ganyan, mga teller? Naka-experience ka na ba ganyan na masungit? Kahit mabait yung approach mo. Ang pinakaunang experience ko niyan, registrar, Oh, yan. nung nag-aaral. Eto sa kanila bait eh. Sa wala yung mabait Sa'yo. So sa amin, masungit nga yun doon. Diba? Nakalimutan ko na kung anong window number nun pero masungit siya. Diba? Pero, So, registrar's office. Yan. Pero may mga gano'n na kailangan mong kunin yung kilite. Yan, dapat. Kunin mo yung kailangan kilite yan. nila para mabait sila sa'yo. Pangit kasi pagsasabayan mo pag galit ka rin. tama. So- Pero, nagkaroon ako dati ng parang principal ba? Nakalimutan ko yung tawag. Sa DSA, alam mo yung DSA? Ano yan? Ano yun? Department. Hindi siya department Basta siya, lugar siya dun sa school na kung saan para siyang principal. Faculty? Hindi ba Hindi yan? naman faculty, basta principal siya ng Basta ng iba-ibang tawag. Basta yun na yun. Oo, Principal tapos, siya, may posisyon siya. Tapos yun, nangyari, nalaman ko na mahilig siya sa F4. So ako, since lagi akong lagi akong na sa haircut ko kasi Catholic school yun kailangan 2x3. mahigpit. Mahigpit. So ako lagi nakukuha yung ID ko. So ako, chinami-chami ko. Tapos tutubusin mo, di ba? Oo. So since nung nakita ko nga na mahilig siya sa F4, lagi ko siyang inaano sa Dowming Soon, mga ganun bagay. Hanggang So sa bumait na. bumait na. Di ba? Pero nahuhuli ka pa rin dahil sa Nahuhuli pa rin pero hindi na ako nasususpend. Ganun. Bukod doon, ano pang kapalit na binigay mo? Uy, wala. Wala. Baka meron eh. Wala. Diskarte Good eh. boy. Pero totoo yung minsan sa mga government Yan. offices nag-exist talaga yung Meron talaga. merong hindi kagaya ng sabi ni Toby kasi baka nasaktuhan mo. Oo. Pero aminin natin meron naman kasi talagang meron. Actually. 'Di ba? Sa government meron, sa mga private meron din. Kasi kanina yung sinasabi mo yung sa mall dapat hindi pwede kasi dapat placing, Oo nga 'di ba? eh, kasi Dapat sa information, dapat diba? mabain. Oo. So far naman wala naman akong Experience. na experience. Okay naman sila. Kung hindi sila yung sobrang nice, sakto naman pero wala namang nagtataray kasi subukan nilang magtaray talaga sa akin. Oo, diba? Nakakatakot. Subukan nila sa akin magtaray. Kaya minsan napatanong ako sa mga ganyang position ba na trabaho, dapat titingnan nila yung masungit ka, ganyan. Kasi halos lahat na Pero alam mo, ganito no, kasi tayo, syempre madali naman din para sa atin magreklamo na, ay naku, ang susungit niya mga yan. 'Di ba? Lalo na sa mga gobyerno kasi totoo naman din talaga nangyayari 'yon. Pero pag
pag minsan, no, yun lang kasi yung alam natin, masungit sila, 'di ba? Buwis namin pera namin yung nagpapasweldo yes, sa inyo, totoo. ganyan, 'di ba? Pero pag nalaman mo din minsan yung kung ano yung storya, kung saan sila nanggagaling, kung bakit sila ganon, minsan maiintindihan mo din dahil May nagsabi kasi sa akin, dahil nga siguro sa iba't ibang tao nga nakakarap nila, nakasalumuhan nila, minsan sa umaga. hindi din eh. Ano yan eh? Hindi reason I no? think ano yan eh. I think it has something to do with yung compensation. Kasi alam mo, karamihan sa mga nagtatrabaho sa gobyerno ay hindi mga regular. Ay, Mga ano na sila, JO la, job order kung tawagin. JO. Sabagay. So maraming mga job order. Pag sinabing job order, wala silang benepisyo whatsoever. Di ba? Wala silang ganun. Wala silang employee-employer relationship. So nagtatrabaho sila, sumisweldo sila, pero of course, di ba, they would want to be at the position na yung regular, may mga benepisyo. Kasi maganda yung benepisyo naman. Pagka naman, kaya lang, hindi, alam mo yun, bureaucracia, alam mo yun, politika. Ang dami ng factors niyan. So, kumbaga, mahirap mapwestuhan yung gusto mong posisyon doon sa gobyerno. Karamihan dyan, mga JO lang, mga Actually, job orders. ang dami kong kakilala na gano'n. Meron kasi akong naging ex na nagtrabaho dun sa Dami ha? Oo, Saan yan? tapos, Naging ex. saan yan? Hindi na, huwag na natin sabihin. Pero sa Gobyerno. Huwag natin sabihin. Pero yun Oo nga. Okay. Usapan lang naman eh. Basta yun na nga. Oo. Nagtrabaho siya sa government office, no? office. Basta yun. So, ang nangyari, dun sa, para maging para maging regular ka, kailangan palakasan. Yun Yun ang sabi. Tapos ang sinabi pa, meron daw doon na empleyado, napakatagal na daw, JO pa rin hanggang ngayon. Kasi kailangan nilang pumasa sa civil service. Yan. Na bumagsak nga ako. Ang hirap kaya ang hirap magano niya sa exam Yung yan, iba, ilang taon na, ilang take na, hindi pa rin sila nakakapasa. Pero etong ex ko, nakapasa na siya sa civil service, pero hindi pa rin siya na umalis siya doon nang hindi pa rin nagiging regular. Ganun, pahirapan talaga. Tapos plus pa, yung mga boss nila doon na na talagang namang sobrang bossy. Ganun. May mga, yun nga. So, alam mo yun, parang, so, kung i-insert natin yung mga bagay-bagay, kung i-insert natin kung bakit natin nakukuha yung gantong klase ng treatment sa mga tao sa gobyerno na dapat nagsisilbi sa atin, I think it has something to do with the system. Yung bulok na sistema na deeply rooted na siya, ang hirap ng baguhin, doon siya eh. So, kaya pag naisip mo, ang conclusion nito, sobrang kawawa tayo mga Pilipino dahil sa kalidad ng serbisyo na natatanggap natin na hindi dapat. Hindi Diba? dapat. Para kasi anong nangyari, dinidiscount na, Pilipino lang ba? Pinoy lang ba? O sige, dapat ganito lang kayo. Hindi, di ba? We deserve more. We deserve something better. Deserve natin ng, dahil kung pwede lang, hindi pala pwede magmura. Di ba? Dahil napakalaki nung binubuwi sa ating mga mamamayan at yung laki ng buwis na yun ay hindi tumatapat, diba, dun sa kalidad ng serbisyo na dapat natatanggap natin. So, may disconnect doon sa part na yun. Kaya, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, hindi rin sila siguro, nabibigyan ng atensyon, di ba? Hence, may mga welga, di ba? May mga nagrally, mga ganyan. So kasi dapat talaga natutukan din natin yung mga yan. dapat mabago yung sistema, dapat hindi ko alam kung paano, pero Siguro pag tumakbo ka na. oo, yari sa akin yung mga pag ako talaga nanalo. Sa awa ng Diyos na wala ka pa na experience na talagang babaray mo rin, no? Pabait ka talaga, no? Wala pa. Marami na akong binara, kaya lang minsan hindi ko na rin No need to mention maalala. na lang. Oo, kasi grabe yung many to mention. Alam mo kasi hindi ako uubrahan ng, excuse me, hindi mo ko uubrahan ng taray-tarayan mo ako ng walang dahilan. Ay, teka lang. Bakit? Teka lang. Parang sa personality mo kasi parang irapan ka lang, tatarayan mo ni. Hindi, tsaka kung halimbawa ilagay natin sa posisyon si Kuya Chico, siya yung nasa... Anong posisyon? Medyo... Sabi ko sa... Hindi ko na sabihin. Doggy. Hindi, pag nasa government ka, sa mga ganyan, malalaman mo kagad na masungit eh. Tingin pa lang eh. Diba? Tingin pa lang yan, no? Pwedeng sungit-sungitan. Mata pa lang eh. Walang dahilan. Hindi, kausapin mo ako na maayos. Yun lang ang bottom line. No? Dapat maayos yung sistema ng natin. Ikaw ba, nagkaroon ka na ba ng experience sa ganun? Oo, dami rin.
Tsaka totoo naman yun yung mga sinasabi nyo, yung nagchismisan, Oh, bago magsimula. naglalaro. Kasi ano mo, hindi maalis ang mga tao na pumila doon ng maaga. Although, given naman yun na maaga ka pa sa kanila. Pero, pagdating ng may office hours di ba, 8:30 p.m. o AM, Diba? dapat nag-start na eh. Tignan mo, Chika-chika pa rin eh. sistema pa rin yan. May nakita ko isang post, no? Kinumpare niya, kasi nga, hindi ko lang nakalimutan ko kung anong bansa. Pero nagkaroon siya ng point of comparison kasi yung buhay doon versus yung buhay dito. Pagdating sa mga pila sa mga government offices, nakadalasan sa mga ibang bansa na, well, sabihin natin, siyempre, mas mauunlad na bansa sila. Efficient, ibig sabihin, yung pila, hindi tumatagal. Dito sa atin, pipila ka ng oras-oras, Oo, di ba? sobra. Hindi nag-e-exist yan sa ibang Ay, bansa. nako. Yung, di ba, yung ibang tao pwedeng sabihin, oh, di, sa ibang bansa kayo tumira. Hindi kasi dapat gano'n ang mindset. Parang, tatanggapin na lang ba natin? Kailangan, naniniwala ba kayo na ganitong kalidad ng serbisyo yung dapat natin nakukuha? Hindi dapat, di ba? Dapat may improvements, no? Oo, so, sige, pangkatotohanan tayo, Toby, di ba? Jimbo, hindi agad-agad. Pero dapat unti-unti may improvement, di ba? Sabi nga ni Toby, tama naman yun na sana nararamdaman natin yun. Alam mo, healing ko talaga mangyari siya in our lifetime. Yung habang buhay tayo na ma-enjoy natin na yung inirereklamo natin ngayon in few years time, sana hindi na gano'n yung reklamo natin kasi nakakadiri. Sa totoo lang, if I were to describe yung karamihan, hindi naman lahat, pero majority ng sa sistema, lalo na pag sa gobyerno, nakakadiri. Sobra. Pero Ganyan ngayon ang may nakita na ako Ganyan medyo... ang description. Pero ngayon Kuya Jix, Toby, may mga... Dito sa Energy AM! Oo nga, nag-ano na tayo. Isumbong mo, tumbong-tumbong. Pero may improvement na kayo, Kuya Jix. Pero may improvement na kayo, Jix. Yung mga... May improvement. Yung sa mga sa mga LTO, di ba, mga nakita natin dati. Mabibilis na. Dati, ang tagal niya kasi isang linya lang yung mga kumukuha ng lisensya at saka yung mga rehistro ng sasakyan. Yun yung pag sa rehistro din ngayon, mabilis na rin. Ano diba? na kasi, nakahiwalay na. Actually, nagpapatagal na lang dyan yung test. Oo, Pero yan. mabilis na eh. Mabilis na ngayon. Sobrang nakakatuwa rin. Yung kahit email papaano. na lang, tapos di ba ipiprint, sisend sa email Yes, mo. mabilis na. ngayon. So maganda yung may mga improvement at least. Yan, tama. Pag may maganda tayo nakikita, purihin natin. Pag may mga hindi, Oo, murahin natin. Sabihan ng kadiri, ganun. sabihin natin ng kadiri dito sa Energy AM. So maraming salamat, Panyerong Panyero, Chico. maraming Uy, salamat. Panyero. Panyerong Toby. Uy, Panyero. Uy, Chico Panyero. Shout out, pare. Sumbong ko kayo kay Rico. Uy, sir ko yung dati. Oo, siya nagturo sa akin. Oo. Banggitin mo yung stasyon niya. Yes. Mabait yan si Rico. Sobrang bait niyan. Hello kay Rico Panyero ng Yes FM. Salamat. Baka may... Hello din sa mga taga-LTO. Ayan, hello po ha. At natutuwa kami sa mga nangyayari ngayon dyan. It's a perfect. Sige. Maraming salamat at mag-OT na naman ako. Thank you sa inyong dalawa. Oo. At ayokong mamura ngayon. Okay, thanks, bye. Salamat, Toby. Bye-bye. At mga bangga, ayan ha. Isa na namang drama ang ating napag-usapan pero hindi na solusyonan. Kaya masasabi natin ay, anong drama mo? Parang ako na. Teka, boy pala ako. Sheena. Hindi, abangan nyo si Sheena. Babalik na po yung mga bangga kaya huwag kayong mawawala. Bukas, magkarinigan ulit tayo panibagong drama ang ating pag-uusapan. At huwag niyong kalimutan mga bangga na i-like at i-share po ang aking official Facebook page, DJ Jimbo. At syempre, kay Baby Toby, ang pinaka-aabangan sa umaga ang... TT in the morning. Abangan niya, sige Gusto Toby. mo, Toby. Ayan, in the morning. Tell Toby. Toby, Ayan. yun kasi yun. So muli po, ako po ang inyong Jimbo Lucis DJ. My name is Jimbo. At ako naman, ang hot baby boy na radyo, Baby Toby. At may papatiin tayo. Habulin ko na to, partner ha. Partner! Uy! Botox! Botox! Ayip! Ay, papatita muna ng magandang hapon sa kasama ko si Mark Pinggul, si Prenard Plazo, Ching Vidal, si Edwin Jimenez, Vic Jimenez, Jamie Angkahan, ayan, at sa lahat din ng mga nakatutok sa atin, kay Joshua at sa lahat ng Jimenez family at nandiyan sa Comsec natin, maraming salamat kay Joy, kay Baby Rodriguez at hello na rin pala kay Rude Juice ng Kanumay. Maraming salamat sa inyo at kay Ate Pearly Delorbo. Maraming salamat mga pangga, muli po. Manatiling nakatutok dito lamang sa same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawang sabing radyo, sabihin mo. Energy! I had no choice but to hear you.